isa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito't tila bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Okay, mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga taga-subaybay. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtatalakay at ngayon po ay tatalakayin na natin ang unang aklat ng Leviticus. Bakit po may unang aklat? Kasi ito po yung aklat ng Numbers. Ito yung Leviticus. At pagkatapos po ng unang aklat ng Leviticus, ginawa po ng mensahero na second Leviticus ang aklat ng Numbers o mga bilang. Kaya ngayon ay tatalakayin na po natin ang unang aklat ng Leviticus. Okay. Unang aklat ng Leviticus, Kabanata 1. Handog na sinusunog o yung burnt offering. Okay. Ang handog na sinusunog, alalahanin natin, ay para kay Yahweh. Sa kanya lang yon. Okay. Tinawag ni Yahweh si Moses at mula sa toldang tipanan ay sinabi sa kanya, "Sabihin mo ito sa mga Israelita, kung may maghahandog kay Yahweh, ang dapat niyang ihandog ay baka, tupa o kambing. Kung baka ang kanyang handog na susunugin, kailangan ito ay lalaki at walang kapintasan." So lahat ng niyahandog kay Yahweh ay lalaki. Dadalhin niya ito sa may pintuan ng toldang tipanan upang maging kalugod-lugod kay Yahweh. Ipapatong mo sa ulo ng hayop ang iyong kamay at iyon ay tatanggapin bilang patubos sa kanyang kasalanan. Kasalanan ba? So ito ay utos kay Moses. Si Moses ang magpapatong ng kanyang kamay sa handog na susunugin. Pagkatapos papatayin mo ito sa harapan ko at ang dugo ay ibubuhos ng mga saserdoteng anak ni Aaron sa palibot ng altar sa may pintuan ng toldang tipanan. So yung mga anak ni Aaron ang magbubuhos ng dugo sa may altar. So alalahanin natin na si Moses ay hindi pwedeng lumapit o sa minister sa altar kasi siya ay may kapansanan sa kanyang dila. Tapos pagkatapos papatayin mo ito sa harapan ko, verse 6, babalatan mo ang hayop saka pagpipira-pirasuhin. Ang mga saserdoteng anak ni Aaron ay maglalagay ng baga sa altar at iaayos sa ibabaw nito ang kahoy na panggatong. So dapat meron ng baga. Nagbabaga na siya bago mo ilagay ang ihahandog. Sa ibabaw ng baga ay ang mga kahoy na panggatong. Ihahanay nila ng maayos sa ibabaw ng umaapoy na mga panggatong na kahoy ang mga pira-pirasong karne kasama ang ulo at taba. So yung baga kasi at saka yung kahoy, pag nalagyan mo yan ng taba, talagang mag-aapoy. Magniningas, di ba? Parang ganun. Niningas siya si Cindy. Huhugasan mo ang laman loob at mga paa ng tubig na may asin. O so yung laman loob at saka yung paa para mawala ang lansa siguro, no? Tubig na may asin bago ilagay sa altar, huhugasan. Pagkatapos, ang lahat ng ito ay sama-samang susunugin sa altar. Ito ay handog na susunugin at ang usok nito ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. So yung essence niya, yung apoy na yung essence nung ang umaakit kay Yahweh, no?
Kung tupa o kambing, o so mas maliit ito, kung tupa o kambing ang ihahandog, kailangan ito ay lalaki. Lalaki lang ano, at walang kapintasan. Papatayin mo ito sa harapan ni Yahawa sa gawing hilaga ng altar. So kung yung altar ay square, nandun siya sa hilaga, malapit sa pintuan at saka sa may palangganan ng tubig or rather yung basin. At ang dugo ay ibubuhos ng mga saserdoteng anak ni Aaron sa paligid ng altar at tatakpan ng lupa. So, kailangan may lupa din ang nasa paligid ng altar para pag tinakpan ng lupa, doon na rin siya kukuha ng lupa, ano? Kakatayin mo ito at ihahanay ng saserdote sa ibabaw ng apoy sa altar ang mga piraso ng karne kasama ang ulo at taba. So kasama ang ulo at saka taba. Ang laman loob at mga paa ay dapat mo munang hugasan ng tubig na may asin bago ilagay ng saserdote sa altar at sunugin lahat. Ito ay handog na susunugin at ang usok nito ay magiging mabangong samyo kay Yahawa. So pag kinatay mo pala, papira-pirasuhin mo, yung paa at saka yung lamang loob, huhugasan mo ng may asin. Yung ibang Mm. parte siguro kahit walang asin or hindi naman siguro malansa, pero particular yung laman loob at ang mga paa talagang Oo. hindi Nakita naman lang. siguro ko kailangan hugasan yung iba kasi baka hindi mamatay yung apoy pag basa-basa yung ilalagay mo doon. Verse 14. Kung ibon ang handog na susunugin para kay Yahawa, usually manok to no? Ang Oo. dadalhin niya ay manok. No, kayon. Ibibigay niya ito sa saserdote upang dalhin sa altar. Gigilitan ng saserdote ang leeg ng ibon at ang dugo ay patutuluin sa paligid ng altar at tatakpan ng lupa. So take note, iba ito. Yung malalaking hayop, yung baka, tupa at kambing, ah sinasahod yung dugo at saka bago yung dugo ilalagay sa ibubuhos sa altar. Pero yung ang manok na magaan lang at maliit, kahit doon na siya gilitan, tapos yung direkta yung dugo niya nasa leeg sa paanan ng altar. Pwede ng hindi sahurin, no? Iba yung ano dito ang Patutuluin instruction, 'di na. ba? Kasi ito sabi Oo, iba. patutuluin sa paligid. Yung Oo. instruction nila pag kambing at baka ibubuhos. So ibig O, sabihin ibig sabihin, sinahod. sasahurin mo, 'di ba? Oo, sasahurin muna. Sasahurin mo at ibubuhos. So hindi mo dadalhin yung katawan sa altar. Oo. 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 Ito kasi Except sa ibon. patutuluin. Oo, Oo, except sa kasi ibon. hindi naman makalat ang kung galing sa leeg. At saka magaan ang Oo, manok. maliit Diba, lang. may common sense talaga, no? Mm. Patutuloy paligid ng altar at tatakpan ng lupa. Aalisin Mm. niya ang palong at balahibo ng ibon. So, palo at balahibo, at ililibing sa gawing kanluran ng altar kung nasaan ang mga abo. So, meron silang tapunan ng mga abo. At doon Oo, din ang tapunan ng mga mga dumi. balahibo. Discard ng alay, ang mga handog, Oo. bibiyakin niya ang katawan at mga pakpak nito, ngunit hindi paghihiwalayin. So, parang hihiwain lang, pero hindi Oo. puputulin, Oo. Pagkatapos, susunugin ito ng saserdote sa altar bilang handog na susunugin upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahawa. So, kasama na yung paa, lahat, no? Pati Oo. ang beak. Oh. Then, Kabanata 2, punta naman tayo sa handog na pagkaing butil o yung grain offering. So, usually ito ay yung may harina. Oo. Harina ito usually. Kung may maghahandog ng pagkaing butil kay Yahawa, ang ihahandog nila ay ang mabuting uri ng harina. Bubuhusan nila ito ng langis ng olibo at bubudburan ng insenso bago dalhin sa mga saserdote. So may insensong kasama, no? Hmm. Ang saserdoteng mamumuno sa paghahandog ay dadakot ng harina, kasama ang langis at lahat ng insenso na bahaging pang-alaala
So bahagyang pang-alaala. Ito yung ano, yung remembrance offering. Kumbaga yung hindi lahat kasi ito yung idadakot lang o parte, bahagi lang to para Nagawa na sunugin ba sa ito? altar. Ha? Nagawa na kaya ito ng mga saserdote natin dati? Ng mga Oo, priest? parang oo naman. Oo, kasi kaya lang kasi ang ginagawa ng mga ano natin nun ay yung ano na, yung parang Unleavened bread lang unleavened eh. bread. Unleavened bread Oo, lang ang alam ko. oo. Kasi ito may ano kasi nakaporma kaya sinasabi na unleavened bread pero hindi ano eh parang ito pwede, parang hilaw eh. O, tingnan natin, tingnan. Kasi sa verse, tingnan natin, pwede kasing Hmm. hilaw. So siguro Hmm. ito, no, dinala ng mga ano, nakaporma na. Harina lang. Ay, hindi. Sabi Arena, niya, arena na may oil na siya. oh, Kumbaga, pero hindi bubuhusan pa nila ito luto. ng langis, ng ulibo at bubudbura ng insenso. Oo, hindi naman sinabing luto. Kasi may iba pa yung Oh. ano, kung luto, sa verse 4 yun eh. Okay, bahagyang pangal para Hmm. sunugin sa araw bilang tanda na ang lahat ng ito ay inihandog kay Yahawa. Yun. Kasi hindi mo ihandog, hindi susunugin lahat. Kukuha ka lang ng parte na susunugin parang bilang tanda na ang lahat ng ito ay para kay Yahawa. Oo. Ang usok nito ay magiging mabangong samyo kay Yahawa. Verse 3, ang matitira sa handog na pagkaing butil ay para sa mga saserdote na sina Aaron at kanyang mga anak. Ito ay ganap na sagrado sapagkat ito ay bahagi ng pagkaing handog kay Yahawa. So, ibig sabihin, ang ano ba, ang insenso, pwede rin kainin? Ah, bahagi lang pala. Yung matitira ng na harina, yun ang Oo. pagkain ng ano, Mga, ng oo. mga saserdote. Oo, So, hindi yun lang lahat. na ihahandog kay Yahawa ang lalagyan nila ng langis at ng insenso. Halimbawa lang, ano, meron kang 10 kilo, Oo, tama, di tama. ba? May 10 kilo na 2 kilong harina. harina. Kukuha ka lang ng 1 kilong harina at lalagyan mo ng langis at insenso at yun ang ihahandog Pero, mo. pero Pero kasi yung ito, naiwan na 9 na kilo ay mapupunta doon sa mga saserdote. pero meron na siyang langis ng olibo at insenso bago dalhin sa mga saserdote sa verse 1. Kailangan bang ihalo na ito? Tingnan mo. Yung ibibigay ng ano, maghahandog, tatanggapin ng anak ni Aaron yun, 'di ba sila? Yung Oo, maghahandog. Pero nalagyan na siya ng oil oo. Kasi dadakot, at saka dadakot may ng insenso harina. din. Ang saserdote mamumuno ay sa paghadog ay dadakot ng harina. So dadakot lang siya, hindi lahat. So bagay, Hmm. yung Ano, sa siguro, dalawang palad niya. oo, dadakot tapos kasama ang langis at lahat ng insenso na bahaging pang-alaala para sunugin Yes, sa ayun, altar. sabi ko Okay. malakas. Ako din pala malakas. So, Bilang tanda oo. ng lahat ng ito. So, ibig sabihin, ang maiiwan ay meron ding insenso. Yun na nga eh. Nakakain pala siya? Yan ang hindi natin alam. At tingnan, Hmm, basahin pa uli natin. oo. Ano verse tayo? Ito. Ah, Sa verse 4. Kung luto sa pugon ang handog na pagkain buhay. So, pwedeng hilaw, pwedeng luto. Kung, baka, ay, luto lang. Alam ko kasi, yung sa bread of presence, yun ang ilalagay nila eh. Yun ang nilalagay nila sa bread of presence, 3 klaseng tinapay. So ito yung para kakainin ng mga saserdote pag nagmi-minister sa yung natitira, yun yung nilalagay niya hmm. sa table of the bread of presence. Oo. Ang matitira sa handog, kung luto sa pugon, ang handog na pagkain butil, kailangan ito ay yari sa mabuting uri ng harina at walang pampaalsa. Kung sa pugon na, maari itong masahin sa langis at lutuin ng makapal o kaya ay lutuin ng maninipis at pahiran ng langis. So hilaw pa nga. Hilaw. Hilaw pa siya. Ang magluluto nito ay ang saserdote o luto na kung tingin ko luto na to. Luto na ito na pag inalay. So, kakainin nila na may yung insenso.
Oo, kaya nga 'di ba ano eh, yun ang ginagawa ng mga saserdote, yung mga pari natin, no, 'di ba? Mga unleavened bread luto na, 'di ba? Tapos verse 5, kung luto naman sa palapad na kawali o parang ano, skillet, ang handog na pagkaing butil, kailang mabuti ring uri ng harina ang gamitin. Walang pampaalsa at minasa rin sa langis. Pag pipira-pirasoin ito, puputol-putuli at bubuhusan ng langis. Ito ay isang handog na pagkaing butil. Pipira. O pag ano, kung luto naman sa kawali, o yung siguro yung malukong ano, ang handog na Hmm. pagkaing butil, kailangan ito ay gawa din sa mabuting uri ng harina at langis ng olibo. Hindi nakalagay dito kung ano kung puputol-putulan, no? Ang mga pagkaing butil na handog kay Yahawa ay dadalhin sa saserdote. Dadalhin naman niya ito sa altar. So, luto na to, no? Kung Hmm. kukunin ng saserdote mula sa handog ang bahaging pang-ala-ala at susunugin sa ibabaw ng altar bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahawa. So, yung ano, kukuha lang siya ng parte tapos yun ang Ah, oo, ito yung sabi ni memorial. sabi ni co-pilot. Ang langis ay bahagi ng mismong handog na harina. Ang insenso Oo. ay hindi kinakain ng saserdote. Ito ay sinusunog sa altar bilang alaala handog kay Yahweh. Ang natitirang harina na may langis ay kakainin ng mga saserdote sa banal na lugar bilang bahagi Oo. ng kanilang pagkain mula sa mga handog. Kaya ang sagot, hindi magkahalo ang insenso at harina bilang pagkain ng saserdote. Langis plus harina, ito ang handog na Ah, pagkain ng saserdote. Ang so insenso, malamang, oo. sinusunog sa altar, hindi kinakain. O, ayan, ang So sagot niya. siguro yung ano, kung ikaw maghahandog, ikaw na ang maglalagay mo, ihiwalay mo na Oo. yung para sa ano, memorial. Oo, maaring ang saserdote na maghahalo nun ng isenso. Hmm. Okay. So verse 10 tayo. Ang matitira ay para sa mga saserdoteng sina Aaron at kanyang mga anak. Ito ay ganap na sagrado sapagkat kinuha sa pagkaing handog kay Yahawa. O yun, parang pinatihan sila ni Yahawa, share nila yan, no? Hmm. Huwag kayong maghahandog kay Yahawa ng anumang handog na pagkaing butil na may pampaalsa. Never na never, no? Sapagkat hindi Oo. kayo dapat magsunog ng pampaalsa o pulot kung ito ay ihandog sa akin. So, bawal din ang honey Oo. or any leavening, ano? Kung ito ay bilang handog ng unang bunga ng pananim, huwag ninyo itong susunugin sa altar. So, sa first fruit, hindi sinusunog yung mga, offering ng sa first fruit. Oo. Oo. Iba-iba pa yung, pang, talaga, pang bird offering. Oh. Titimplahan ninyo ng asin ang lahat ng handog na pagkain butil. Oo. Huwag ninyong, kaya nga yung the covenant of salt, no? Huwag Oo. ninyong kakalimutang lagyan ng asin ang inyong handog na pagkaing butil, sapagkat ang asin ay tanda ng inyong tipan sa alahayam. Kaya lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. Kung ang handog na pagkain butil ay trigong mula sa unang ani, kailangang gilingin ito o isangag. Pag trigo ito, Oo. mula, gigilingin o isasangag. Bubuhusan ninyo ng langis at bubudburan ng insenso. Kukuha ang saserdote ng bahaging susunugin kasama ang langis at insenso bilang bahaging pang-alaala. Ito ay isang handog na pagkaing butil na susunugin para kay Yahawa. Yan So na. particular ang alahiyam na may asin at may insenso sa bawat handog, Oo. ano? Kabanata 3. Ito naman ang handog pagsasaluhan o fellowship offering. Ito yung pagpalagay na may dumating o may magandang gusto mo lang makasalo ang iyong mga kapatid, yan, at ang alahayam, kakain kayo sa presensya ng alahayam, ayan.
handog pagsasaluhan ang tawag doon. Okay. Kung baka daw na na fellowship offering. Kung ang iaalay mong handog pagsasaluhan ay isang baka, maging babae o lalaki, o pwede ang babae pala, no? Kailangan ito ay walang kapintasan. Sa fellowship offering lang to, na pwede ang Oo, babae pwedeng o babae. lalaki. Oo, Pero kung oo. burnt offering, lalaki lang talaga. Lalaki lang para kay Yahawa. Oo. Babae. Kahit Ipapatong mo sa... kahit ang manok, lalaki din ang kanyang Oo, kasi may oo, palong at may saka palong. Oo. Oo. Fellowship lang Ipapatong... talaga ang pwedeng babae. Oo. At saka sin offering ata. Tingnan Oo. natin. Tingnan natin yung Ipapatong sasin. mo, oo. Ipapatong mo sa ulo nito ang iyong kamay at ito ay papatayin sa may pintuan ng toldang tipanan. So, ano siya, papatayin, hindi particular, hindi sinabing kailangan yung si Moses o ano. Kasi for pagkain to no? Pwedeng Levita, di ba? Hindi sinabing kailangan yung mga yung mga saserdote o anak ni Aaron, hindi naka-indicate. Ipapatong mo sa ulo nito ang iyong kamay at ito ay papatayin sa may pintuan ng toldang tipanan. At ang mga anak ni Aaron na mga saserdote ay ibubuhos ang dugo sa mga gilid ng altar at tatakpan ng lupa. Yung dugo, talagang saserdote lang ang magbubuhos. Kasi sila Oo. lang ang no? Sila lang ang allowed. Oo. Sa handog na ito, kukuha ka ng parteng susunugin para kay Yahawa, yung kanyang share. Ito Oo. ay ang laman loob at lahat ng tabang nakabalot dito. Gayon din ang dalawang bato. At ang taba sa balakang at ang mahabang parte ng atay. So, yung lahat ng makakasama sa ating katawan, no, yun ang Oo. kinukuha ng alahayam eh. Laman Mm. loob, tabang na, nakabalot sa lamang loob. Kasi yun, mataas yun sa cholesterol no? Mm. Bato at taba sa balakang at ang mahabang parte ng atay. At ang mga anak ni Aaron na mga saserdote ay inilalagay ang mga ito sa altar sa ibabaw ng mga handog na susunugin na nakalatag sa nagbabagang panggatong. So, nagbabaga na siya bago mo ilagay. Hindi mo pwedeng nakalatag na sa ka magsisindi, no? Kailangan Oo. na ready ng Oo, apoy. dapat naman talaga ganun. Oo. Oo. Ito ay pagkaing handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahawa. Oo, yung pero sinusunog siya, hindi siya barbecue. Talagang susunugin, no? Mm. Tapos yung ah ang may nagtanong, di na pala tayo kakain ng laman loob. Walang yung papaitan, paborito mo nga doon ng menseri. Pwede, pero sa fellowship offering, huwag kang kakain ng laman loob kasi yun ang parte, Oo. kumbaga, Kapag halimbawa, ilalaan mo. sa regular meals natin, pwede natin yung kainin. Oo, Pero basta kapag yung ito clean ay food. ihahandog mo bilang fellowship offering, hindi mo pwedeng kainin ang mga laman loob. Yan Kasi ang yun ang gusto ng parte alahayam. ni Yahawa. Oo, yun ang instruction niya. Mm-mm. Okay. Pagtupa naman, punta tayo sa pagtupa naman ang inihandog ng kapatid. Kung mag-aalay ka kay Yahawa ng hayop mula sa kawan bilang handog pagsasaluhan, mag-aalay ka ng lalaki o babaeng tupa na walang kapintasan. So, pwede rin ang babae. Kung mag-aalay ka ng kordero, ihaharap mo ito kay Yahawa. Ipapatong mo ang iyong kamay sa ulo nito at papatayin mo ito sa harap ng toldang tipanan. Ang mga anak ni Aaron, ang mga saserdote, ay ibubuhos ang dugo nito sa mga gilid ng dambana at tatakpan ng lupa. So, dambana, altar din yan, o halparan. Oo. Mula sa handog, pagsasaluhan, ay mag-aalay ka ng pagkaing handog kay Yahawa. Ang mga ito ay ang taba, ang buong buntot na taba na pinutol, na pinuputol malapit sa buto ng gulugod. Kasi maliit lang ang kumpara sa baka, no? Oo. So, ang mga laman loob at ang lahat ng taba na konektado sa mga ito. Oh, ang dalawang bato na may taba sa tabi ng mga balakang at ang mahabang parte ng atay na alisin mo kasama ng mga bato.
So, halos pareho din, ano? Ang Oo. saserdote ay susunugin ang mga ito sa altar bilang pagkaing handog kay Yahweh. And then the rest ng mga parte ng katawan, pwede na lutuin ng may sabaw o iba-ibang putahe, no? Mm. Okay. Ang kambing, pag kambing naman, talagang detalyado ang alahayang kung kambing naman ang handog ng isang tao, ihaharap mo ito kay Yahweh. Ipapatong mo sa ulo nito ang iyong kamay at ito ay papatayin sa harap ng toldang tipanan. O siguro sa harap mismo ng toldang tipanan, no? Ibubuhos ng mga Teka, saserdoteng anak. nabasa mo na ba yung ano? Tumalon ka yata sa kambing eh. Nasa ano pa lang tayo? Verse 9. Verse 9. Ang mga Oo. anak ni Aaron, okay. Mula sa handog pagsasaluhan ay mag-aalay ka ng pagkaing handog kay Yahweh. Nabasa ko na to. Hmm? Oo. Ang mga ito ay ang taba, ang buong buntot na taba na pinuputol malapit sa buto ng gulugod, ang mga laman loob at ang lahat ng taba na konektado sa mga ito. Ang dalawang bato na may taba sa tabi ng mga balakang at ang mahabang parte ng atay. Aalisin mo kasama ng mga bato. Ang saserdote ay susunugin ang mga ito sa altar bilang pagkaing handog kay Yahweh. Then, Hmm. kambing naman tayo. Oo, Natupa okay. kasi noon eh. Oo. Kung kambing naman ang handog ng isang tao, ihaharap mo ito kay Yahweh. Ipapatong mo sa ulo nito ang iyong kamay at ito ay papatayin sa harap ng toldang tipanan. Ibubuhos ng mga saserdoteng anak ni Aaron ang dugo nito sa paligid ng altar at tatakpan ang dugo ng lupa rather. Mula sa handog ng pagsasaluhan ay mag-aalay ka ng pagkaing handog kay Yahweh. Ang lahat ng tabang bumabalot sa laman loob, ang dalawang bato at ang tabang bumabalot dito, ang taba sa ibabaw ng balakang at ang mahabang parte ng atay na aalisin mo kasama ng mga bato. Lahat ng ito ay ibibigay niya sa saserdote at susunugin sa altar bilang pagkaing handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Lahat ng taba ay kay Yahweh. Take note, lahat ng taba ay kay Yahweh. Ito ang tuntunin para sa lahat ng henerasyon o salinlahi ninyo habang panahon saan man kayo naroroon. So, Huwag kayong kakain ng taba na konektado sa laman loob o iinom ng dugo mula sa tao o sa hayop. O take Okay. note ha, Oo, yan ang ano ha. kahit siguro ordinary food, hindi natin pwedeng kainin yung taba sa laman loob. Pwede yung taba Oo. sa balat. Pero yung Hmm. sa laman loob, ayaw niyang pakain sa atin kasi nakaka-high blood yun, di ba? Hmm. Yung cholesterol. Paano yung mga taba sa corned beef? Yun lang kasi ang hindi natin alam eh. Lalo na kung ang convict ay nasa lata na. Di ba Kaya mayroong pag mga bumibili kami ng tabayan? beef, yung less fat, kasi may mga Oo. may mga corned beef kasi sa 'di ba? Yung may maputi kasi maraming fat content. At yung hindi maputi mapula, yun ang walang fat yun. Naku, Kaya yung binibili speaking of namin. beef, corned beef, huwag Oo. kayong bibili ng Lucky Seven. Ay, hindi kami nang bumibili nun. Oo, kasi yung kapatid ko, bumili siya ng Lucky Seven. Oh. Tapos, nung binuksan niya, mayroon siyang nakita na bakit may gumagalaw. Ay, So, ngayon, inisa-isa niya na hinalukay niya lahat yon. Ang dami niyang nakuha na uod. luma Oo, sabi ko, bakit ganon? Hindi kaya yun, kasi ang mga dyan Pero sinisira nila wala kung naman daw nakalagay pa-prepare na siya. expiry date. Wala. Pero bakit nabubuhay ba ang worms Hindi malinis sa pagkagawa. sa loob ng lata? Hindi proper yung kanilang Nako, baka hindi sobrang init or mahina yung oo, inaano nila nakakatakot sa naman yan yun. Oo. red light no? Grabe yan, no? Covered Hmm. na covered, ha? Yung lata. Oo, covered ang Tapos lata, naka-sealed ang lata. nakasil, tapos buhay. Oo, tapos nakita niya Grabe. buhay yung mga uod. Para Hindi siyang mga malinis.
para siyang mga hibla ng sinulid. Yak. Oo, na gumagalaw. Oo. Baka double dead pa yung O kaya nung Sabado hindi eh, natin no? kasi kumbaga hindi natin Control, no? alam kung ang Oo. kung ang preparation ba nila ay ayon sa standard. Oo, hindi natin Oo. kita yun. Oo, kaya nakakatakot ng bumili ng mga dilata. Tsaka usually yung mga malalaking kumpanya, minsan sinasabotayan mismo nila yung Pero kakumpetensya. Oo, correct yan, correct. Oo. Kaya hindi na safe. Oo. nakakatakot Madalas. na bumili ng mga dilata. So, kung ito ang tatandaan natin, ito ay kautusan from generation to generation. Saan man tayo pumaroon, huwag kakainin ang taba na konektado sa Na, laman loob. at ang dugo Oo, mula sa tao o at sa ang hayop. dugo. Kahit ano pa man, mula man yan sa anong hayop, basta dugo, 'di ba? Mm-mm. Tao man yan o hayop, basta dugo, wag na tayong kakain yan. Oo. Lalo Yan pa ang ngayon, 'di ba? Iwas kami sa taba, no? Oo, 'di ba ngayon, marami kang makikita na yung ginagawa nilang barbecue. Saka si Charon, yung mga taba Oo, talaga yung no? taba talaga yung chicharon at saka yung Oo. barbecue na dugo. Oo, yung Pinapatigas nila pala Betamax. yun Pinapatigas nila Betamax. yung dugo tapos ginagawang barbecue. Betamax. Yes. Hmm. Oo. Hindi ko pa nakakain. Naku, Pero isaw Oo, eh pwede. naku, Betamax never yan. akong kumain Adidas, noon pwede. Yan. na na Ano, yun, yung barbecue na dugo. yung hindi nakakaalam ng mga sinabing Adidas, Oo, hindi yan yun nga. appear yan. Kaya na alam Hindi mo yan appear yan. napakahalaga na malaman natin, alamin natin kung ano ang nakasulat sa Torah. So, hindi natin pwedeng isapwera na, alam ko na yan, okay na ako, basta sumusunod ako. So, hindi po Ano yung pwede na sinusundan niya? hindi Ano mo yung sinusunod? babasahin ang Torah. Kasi ito ay napakahalaga na alamin mo kung ano yung mga alituntunin ng ng alahayam Saka, dito. parang sa kalusugan mo din yan, di ba? Oo. Okay, proceed tayo. Pwede Okay, pa? pwede pa. Kabanata 4. Handog para sa kasalanang di sinasadya. O ito yung mga sin offering. Ito Guilt naman ang offering. Oo. ito ay ginagawa, halimbawa, gusto mong humingi ng kapatawaran at nasabi mo sa sacerdote, sasabihin ng sacerdote kung i-require ka niya, kung magsisin offering. Usually, ang ginawa ng mensahero nung panahon niyan, dito siya, para, kasi medyo mahal ang bumili ng isang hayop, Oo. pinagsasama-sama, kumbaga pinagsasabay-sabay, din ko contribute nila kasi Oo. isang Sa isang tupa. hayop. Oo. Oo, di ba? Di ba may instance na gano'n, di ba? Yes, oo. Oo, kasi maawain ang alahayam natin. O sabi ng mensahero, sige, mag-contribute na lang kayo. Sabay-sabay kayong mag-sin offering para Mm. makabili kayo ng kung ano man yan, kung baka ba yan, o tupa, o ano. Oo. Lalo na pag anyway, nandito yung instruction, tingnan natin. Verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa bayang Israelita kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila ay nagkasala o hindi sinasadyang nakalabag sa alinmang utos ni Yahweh. Kung nagkasala ang punong saserdote at nadamay pati ang sambayanan, umaring may pagkakamali, Mm. mag-aalay siya ng isang batang toro na walang kapintasan bilang handog kay Yahweh para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Kaya punong saserdote to, Mm. Dadalhin niya ito sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. So, ang batang toro, usual, talaga lalaki yon. Ibig sabihin kasi toro, di ba? Lalaki Oo. yan. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin ito. So, kung sino yung nag-aalay, siya ang kikitil ng buhay. Kung Oo. sino nagkasala, siya ang kikitil, di ba? Mm. Okay. Pero dito, ang punong saserdote ang nagkasala, so siya ang kikitil ng buhay nito. Ang dugo ay ibubuhos niya palibot sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog
sa harap ng toldang tipanan o take note paanan ng altar na sunugan ng handog. Okay, yung dugo, doon pa rin sa sa main sa altar na nasa harap ng toldang tipanan. Ang dugo ay tatakpan ng lupa. Ang lahat ng taba nito ay kukunin, pati ang tabang bumabalot sa laman loob. Kukunin din ang dalawang bato, ang taba ng balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ibubukod ito gaya ng ginagawa sa taba ng torong handog pagsasaluhan. Katulad ng sa fellowship offering. Saka dadalhin sa altar at susunugin ng saserdote yung laman loob, Ngunit ang balat ng toro at lahat ng laman nito, ulo at mga hita at mga laman loob kasama ang dumi, lahat ng natitira sa toro ay dadalhin lahat sa labas ng bulwagan at susunugin sa ibabaw ng kahoy na panggatong sa isang itinuturing ng batas na malinis na lugar na pinagtatapunan ng abo. Okay. So merong kailangang malinis na lugar sa labas ng bulwagan o ng kampo o bulwagan. May isa pa dong sunugan, not necessary altar ang nakalagay dito, di ba? Oo. Basta malinis siya. Pero ang ginawa kasi sa nung dati ng Miser, gumawa siya ng parang maliit na din na altar para for sin offering. Oo. Para nga naman, mas hindi delikado kasi meron ding madaling sunugin ang sin offering. So lahat ito kasi punong saserdote ang ang nagkasala dito. Lahat ay susunugin. Kasama dito yung dito pala nila tinatapon yung mga abo, no? Pinagtatapunan ng abo. Verse 13. Kung ang buong kapulungan ng Israelita ay magkasala ng di sinasadya at makagawa sila ng labag sa kautusan ng di nila nalalaman at pagkatapos ay malaman nila ito, maghahandog ng isang batang toro ang buong kapulungan para sa kanilang kasalanan. So halimbawa, yun nangyari sa isa nating makasamahan dati na sa bandang south naman na naghandog sila ng buntis. Buntis ang naihandog nila, hindi nila alam na buntis. So, na fellowship. So, ang nangyari, nag-alay sila ng Baka. baka. Kasi kasalanan ng Batang toro, community. oo. Kasama ang community Buong community din na-discover, hindi ni sinasadya. So, ito ay hindi sinasadya, no? Dadalhin nila ito sa harap ng toldang tipanan. Okay. Ipapatong ng mga nakatatanda ng Israelita ang kanilang kamay sa ulo ng toro. Mga nakatatanda, kung sino kung sino ang kikitil, kung sino yung mga nagkasala. Sobrang dami nila, so yung nakatatanda na lang, Papatayin ito ng punong saserdote sa harapan ni Yahweh. So yung punong saserdote ang kikitil. Ang dugo ay ibubuhos niya palibot sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog sa may pintuan ng toldang tipanan. Okay, yung dugo ay ibubuhos doon sa paanan ng altar. Ang dugo ay tatakpan ng lupa. Kanyang susunugin sa altar ang lahat ng taba tulad ng ginagawa sa taba ng torong inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan. Parang sa toro din, no? Ito ang gagawin ng mga saserdote upang mapatawad ang buong sambayanan. Pagkatapos, ilalabas sa bulwagan ang torong pinatay at susunugin din sa lugar na pinagdadalahan sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ito ang handog pang kasalanan ng sambayanan. So, take note, ang punong saserdote at ang kasalanan ng sambayanan ay toro, lalaking baka, no? Kung isang pinuno ang nagkasala, o ito na isang pinuno o elder ang nagkasala ng di sinasadya dahil nakagawa siya ng isang bagay na ipinagbabawal ni Yahweh na kanyang alahayam. Sa oras na malaman niya ito,
ay maghahandog siya ng isang lalaking kambing na walang kapintasan. So lalaki, walang kapintasan. Pag pinuno, kambing na lalaki. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito sa harapan ni Yahweh. So siya mismo ang papatay. Siya ang magpapatong ng kamay sa kambing at siya papatayin niya sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin para sa kasalanan. Okay. Okay. Ang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar at tatakpan ng lupa. So, hindi ito sa main altar. Sa dakong pinagpapatay ng handog na susunugin para sa kasalanan. So, meron ding Iba ah, yung altar ng sin offering. oo, iba, may altar din ng sin offering at doon din, meron din katayan doon. Doon yung pag sa pinuno, doon niya papatayin. Ang Mm. dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar at tatakpan ng lupa. Okay. Dadalhin niya sa altar ang lahat ng taba at susunugin gaya ng taba ng handog pagsasaluhan. Ito yung sa main altar, no? Mm. Ito ang gagawin ng saserdote para matubos ang kasalanan ng pinuno at siya ay patatawarin. So, ang para kay Yahweh talaga, yung mga laman loob, sa main altar talaga sinusunog. No? Mm-mm. Pero iba yung pagpapatayan, no? Okay. Verse 27. Kung ang nagkasala ng di sinasadya ay isang miyembro ng kapulungan dahil nakalabag siya sa utos ni Yahweh at nalaman niya ito pagkatapos. So isang miyembro o maghahandog siya ng isang babaeng kambing na walang kapintasan. So pwede ang babae dito ng isang miyembro. Babaeng kambing. Ipapatong niya sa ulo ng kambing. Kasi baka maubos ang lalaking kambing, no? So pag miyembro ka, pagkaraniwang miyembro, babae ano mo. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito sa doon sa lugar na patayan ng mga handog na sinusunog. Naku, kung mahirap pala magkasala, ikaw ang papatay. Kailangan hindi ko matatakot. Ibubuhos niya sa paanan ng altar ang dugo at tatakpan ng lupa. O siya mismo ang magbubuhos, no? Mm. At yung altar ng sunugan ng kasi hindi siya pwedeng magbuhos ng dugo sa main altar ng mga saserdote. So sa altar ng sunugan ng sin offering, kukuning lahat ang taba nito tulad sa handog, pagsasaluhan at dadalhin sa altar. Ito yung main altar naman. Kasi kay Yahweh ito. Ito ay susunugin ng saserdote bilang handog pangkasalanan upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Sa ganitong paraan, matutubos ang kasalanan ng taong iyon at siya ay patatawarin. So, hindi dito sinusunog ang mga laman loob. Tingnan natin sa banawala. Kasi ang sabi nun dati, ipapakain sa sasaldoteng eh. Oo, tama. Wala pa tayo dyan. Verse 32. Wait may review lang ako. So, sa verse 32, kung ang handog para sa kasalanan ay isang tupa, kailangan ay babaeng walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng tupa ang kanyang kamay at papatayin ito sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. Aha. Ang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar at tatakpan ng lupa. Sino gagawa nito, sis? Saserdote, no? Mm. Pero saan papatayin? Kasi pwede ba lumapit ang doon, mag-aalay? Di ba ito yung instruction sa umpisa pa lang?
Na, Okay. So, hindi oh, ito yung ano, hindi ang kikitil ng buhay, hindi yung ano, hindi yung nagkasala. Saserdote rin. oo. Pero Okay. bakit diyan sa taas, papatayin niya? Oo eh. Yung nagkasala ang gagawa. Oo. So Yan dito oh, hindi naka-specify kung sino ang papatay. Ang alam ko nga yung ano, pero ang kasi, naalala ko noon, dapat yung nagkasala na sin offering ang kikitil. Pero tinutulungan ng sacerdote. Siyempre, yung iba, lalo na kapag babae nagkasala, di ba, na ano, parang tinutulungan ng sacerdote, hawakan yung ano, tutulungan siyang kumitil ng buhay. Oo. At tingnan natin, pag na ano, na-discuss natin ang ano, ang manual. Kasi 'di ba meron tayong manual nito. Hmm. Pero kasi sa mga ano to eh, wala naman tayong halaran. Kaya hindi natin na apply masyado to. Hindi lahat ng panahon ay ano, 'di ba? pero maigi na rin na napag-aaralan Oo. dahil baka pagdating ng time magkaroon, alam na. Oo. At saka ito kasi ginagawa natin reading to eh. Oo. Nire-refine pa natin. Kaya ano, pag ano na klaro na natin to, isapan na lang natin at i-reveal na sa atin, pwede nating i-specify natin kung sino para mas klaro sa mga magbabasa. Oo. Verse 33. Ang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar at tatakpan ng lupa. Ang hirap kasi pag kinurap ng iba eh, no? Kaya ano, tinatanggal nila yung mga ano para malito ang tao. Oo, yun sanang niya Oo. kung sino Kasi yan oo, siya na baka specify. ma-defile naman yung Oo. altar kung sino-sino lang ang magbubuhos. Kahit nga si Moses hindi nagbubuhos ng dugo, di ba, ang punong saserdote. Kukunin niya ang lahat ng taba nito, gaya ng ginagawa sa taba ng tupang handog, pagsasaluhan, at dadalhin sa altar. Tingin ko saserdote, ano? Kasi siya kukuha ng ano eh, mga laman loob eh. Kasama ng pagkaing handog, susunugin ito ng saserdote para matubos ang kasalanan ng naghandog. So, yung mga laman loob, susunugin na saserdote. Kabanata 5. Handog pang kasalanan. Ah, sin offering ba to o ano? Nauna kasi guilt Guilt offering, offering. ito ay sin offering. Ah, Sa kabanatang Oo. 4 ay guilt Guilt offering. offering, yes. okay. So, ah, Ito naman ay sin hindi offering. sinasadya. Kasalanan, yung nalaman lang nila after the fact. Oo. Ah, Yung kasalanang pero hindi sinasadya. ito Yun ang naman guilt medyo offering. natanga. Ito yung mga na-tempt. Ito yung mga, Ito alam naman mong ay talagang kasalanan, aware nagawa siya mo. na nakagawa siya ng kasalanan. Oo, pero ito ay minsan lang. Kasi, di ba Oo. sabi, wala nang Wala natitirang nang handog. pangalawa sa Oo, parehong kasalanan. kasalanan sinasadya na. Hmm. Siguro it's a moment of weakness. Yan. Hmm. Okay, handog pang kasalanan. Kung ang isang tao ay nakakita ng isang pangyayari o nalaman niya ito, ngunit ayaw niyang magsalita o tumestigo, nagkakasala siya at dapat siyang magdala ng handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Ano to? Pwede mong hindi sabihin, ano ka na lang. Halimbawa, nakakita ka ng pangyayari, ayaw mag-witness kasi delikado Natatakot buhay ka. mo. Oo. Oo, maghahandog ka na lang. Pwede yung Maghahandog patatawarin ka ba ka. nun? Ngunit, hindi maaari na maghandog ka na hindi alam ng saserdote kung ano ang kasalanan mo. Dahil wala nang pangalawang kasalanan na pareho. Hindi ka na Oo. pwedeng maghandog ng pangalawang parehong kasalanan. 'Di ba? Mm. Kaya sabi So, ng mensahero, ano, ah, mayroon daw mayroon daw ano, pero ah, hindi niya kailangan i-reveal kung anong nakita niya. sabi ng mensahero, maglalagay daw sila ng isang aklat na para lang sa sin offering. Nakalagay doon kung sino-sino ang mga
na At ano nagbigay ang tungkol kasalanan, di at ba? ano ang kasalanan dahil hindi na pwedeng magkaroon ng parehong Pangalawa. kasalanan sa iisang tao. Oo. May mga version. So Oo, gagawa ka ng version 1, version 2. oo, Parang ano, ay nako. So, ganon. Pati pala yung yung pananahimik mo, di ka nagsalita, is a sin oo, pala yun. Kasi witness nga tayo, di ba? oo. Oo. Oh, yung isusuplong mo, no? Kasalanan na pala yun. Tapos ikaw na nakakita na anong buhay mo nun, ikaw pa ang sin offering, ano? Pero sabi nga, truth, ah, tatayo ka sa katotohanan, di ba? Oo. Sabi. O verse 2, kung ang sino man sinasadya o di sinasadya ay makahipo ng anumang bagay na itinalagang marumi gaya ng patay na maruming hayop o yung hindi kinakain na hayop o yung maruming hayop katulad ng sa palengke na hindi kinakain katulad ng pork, di ba? Hmm. Pero kung beef, syempre mamimili ka, titingnan mo kung beef na yun, di ba? O manok, di ba? Pwede yun. Pero Di ba sis bawal din tayong humawak ng pagong? ng Pagong? pagbuhay, pwede. Ah, Pagbuhay, pagpatay lang. okay lang pagbuhay. Oo, pagbuhay pwede. Kasi hindi yung pinapakain sa atin na pagong, 'di ba? Oo. Hmm. So, Pero ano yan, sabi, ang aso nga, pusa, hindi naman pinapakain. Pwede mo hawakan pagbuhay. oo. Di ba? Okay, marunong hindi kinakain. May ilap man o hindi. Nilagay ko ng hindi kinakain kasi anong ibig sabihin ng maruming hayop? Baka isipin Hmm. nila maruming hayop yung naputikan o kailang Oo. hugasan mo, pwede mo na hawakan, di ba? Kaya ang patay na Hmm. ah, hayop na itinuturing na marumi na lang. Patay na Gawin na lang natin ito hindi dapat kainin. hindi dapat kainin. Oh, Marumi gaya ng patay na hayop na itinuturing na marumi. hindi dapat Alam, kainin. gaya ng patay na hayop na tinuturing na marumi. So, Tama ba yung hindi dapat kainin o hindi kinakain? hindi, inano ko dito, ay tinalagang marumi gaya ng patay na hayop na itinuturing na marumi, mailap man o hindi. Okay. So, tinanggal ko na yung bracket niya. Hayop na Okay. itinuturing na marumi. Oh. Patay na hayop na Hayop itinuturing na marumi. na Okay. itinuturing Na marumi. marumi. Oo. Kahit anong linis mo pa dyan, marumi pa rin yan kasi hindi Oo. siya dapat kaya hindi dapat kainin. Mailap man o hindi. O anumang bagay na marumi na nanggaling sa tao. Duming solido o likido, sugat at iba pa. Marumi na nanggaling sa tao. Yung mga excrement, Human oo, discharge. liquid, oo, liquid. Okay. O anumang gumagapang sa lupa ay dapat siyang maligo at labhan ang kanyang kasuotan. Ano bang gumagapang sa lupa? Dapat siyang maligo at labhan ang kanyang kasuotan. So, yung mga pag ano yan, mga patay to ha, at saka yung mga Oo. human discharge. Kaya pinagbabawal din ang pagtatalik sa araw ng Sabat kung may halaran. Pero kung walang halaran sis, allowed din ba 'yon? Wala Hmm. namang, hindi ka naman papasok Oo, sa, kasi hindi ka naman papasok sa dakong banal. so pwede ang pagtatali. Kasi may naalala ako na isang politiko, hindi rin siya pumasok sa Sabat sa ating Oo. ano, kasi nga yun, defile daw siya nung nagdaang gabi. So Hmm. pwede naman pag Hmm. wag, hindi ka Basta nga lang wag kang makakapasok. lalapit sa dakong banal. Oo. Kasi natatandaan ko din yung yung may mga kasamaan tayo sa sa abroad
parang nagkabiruan, safe naman kayo kasi wala naman kayong house of prayer, Hmm. 'di ba? Parang ano. Oo. Pero ang ano kasi, ang mga Islam kasi inaano nila, araw ng alhayam yan eh. Hmm. Kaya dapat siguro naka-focus lahat ng mundong kaaliwan, 'di ba? Oo. Iwas mo yung mundong Parang ano to, abstinence from oo. all At saka pleasures yung in mga life. Oo. worries, at saka kasayahan na na nakakalimutan mo na araw yun, kaya ng banal na araw ng alhayam yun, di ba? Oo. Okay. So, Okay. ano, last day ko pala ngayon the seventh day. Naka Ano? seventh day ng cleansing sa patay. Ay, oo, sis. Oo. Oo. Ano natin, discuss natin yan na At least, pero nakaligo na Oo. ako ng may asin kanina. Kasi Okay. naligo ako ng Friday for the first day after ng libing. Tapos, Third Sunday, day. pangatlong araw. Oo. At saka ngayon, pang-pito na. Oo. Gano'ng Ngayon, kadaming asin, sis? isang kutsarang asin Sa isang sa isang timba? timba. Oo. Okay. Oo. Hindi mo mararamdaman yan, no? Hindi mo naman mararamdaman kasi Oo. mas marami naman yung tubig kaysa sa asin. Oo. Okay. Mm. Okay. Siya ay dapat maligo at laban ang kanyang kasuotan. Mm. Siya ay mananatiling marumi hanggang gabi at hindi maaaring pumasok sa bahay dalanginan hanggang hindi natatapos ang kanyang paglilinis. So matatapos to kinabukasan 24 Oo, hours? 24 hours lang to. Verse 4. Kung ang isang tao ay sumumpa tungkol sa anumang bagay, ngunit hindi niya natupad sa oras na malaman niya ito, at sino mang nakakaalam ng hindi pagtupad, ngunit hindi pinaalalahanan ang nanumpa, dapat din niyang ipahayag ang kanyang kasalanan. O, Hala, halimbawa tulad ko, nangako ako, tapos nakalimutan ko talaga. Tapos ngayon, ikaw naalala mo, pero hindi mo ako pinaalalahanan. So, nagkasala ka pala dun. oo nga. So tayo ba ay nagkasala nung sinabi sa atin ng ating kapatid, kapatid na Mario, Na ano? na mayroon siyang panata na ano yon, maghahandog bawat new moon, ngunit hindi niya, Kaya lang, panata na maghandog. oo, di ba sinabi niya, sinare niya sa atin yun? Nung may halaran pa tayo, sis. Wala naman tayong Oo. halaran eh. So ngayon, nawala na tayong halaran, liable pa ba siya doon sa kanyang ano? Ah, tingin ko hindi naman. At saka, napaalalahanan natin siya before, di ba? Oo, sa bagay. Pero dahil ang ano niya ay continuous, every Maghahanap new, siya ng na may every new halaran. moon. So dapat paalala natin ito sa kanya na Ano ginawa yung niya. alay ba niya? Alay na hayop ba ang sabi niya o Oo, sabi baka niya, intention? maghahandog siya bawat new moon. Ano nyo yung sis? Kasi may halaran pa tayong na-attend na nun. Mm. Pero kahit Mm. naman wala, 'di ba? Mayroon namang Paano pwedeng ang siya. handog? Oo. Pwedeng Paano? pwede naman siya makishare sa ibang may halaran. Ah, Dahil nga ang tanong, so dapat ah, pala, yung hindi defiled na halaran, sis. Saan ba ah ang hindi defiled na halaran? maaaring Pangasinan o kaya Cavite. Recorded tayo, sis. Ay, Ah, oo. tsaka hindi natin kasi alam kung kung hindi ba Hmm, defiled ang naghahandog doon or yun whatever. lang. Hindi Yun, tayo kaya sigurado. mahirap na Oo. Oo. Okay, proceed tayo. Sige, sige, okay. Ah, at upang, okay, at sino mang
At upang sila ay mapatawad, maghahandog sila kay Yahweh ng isang babaeng tupa o kambing sa babae at ihahandog Hmm. ito ng saserdote upang sila ay patawarin sa kanilang kasalanan. Okay. So, saserdote ang O saserdote ang maghahandog, pero yung yung nagpanata, dapat siyang mag-provide ng babaeng tupa o kambing. Oo. O yun. Pero alam mo, napakahalaga pala ng Ibig sabihin tayo pala, if ever nakalimutan natin, tayo ang Oo. nagkasala, hindi yung nanumpa. Ah, parang damay tayo dun eh. Kasi sa atin niya sinabi. At hindi natin siya inoppose that time na nagsabi siya. Alam mo na ito napakahalaga na halimbawa magpapanata ako, magbabaw ako, magbibigay ako ng vow. Pag halimbawa mag-asawa, kapag hindi daw kinontra ng asawa, valid 'yon. Pero kapag may kumontra, ay hindi valid 'yon. 'Di ba? Anyway, madadaanan natin yung detailed na instruction tungkol sa vows. Kasi sinabi niya sa atin, hindi tayo nag-oppose. Kasi that time, kumbaga, all is well. 'Di ba? Hello, kapatid. Nandiyan pa ba kayo? O mag-isa na lang ako? Mag-isa na lang ba ako? Di ka nag-iisa, andito ako nakikinig sa inyo. Oo, Kaya lang ako nakasarado kasi nga itong apo ko andito sa tabi ko. ah, nasaan na ba yung Maingay. yung kausap po? Nawala na yata ah. Baka yung signal. Nalaglag niya yata yung kausap ko dito. Mag-isa na lang ako. Ako rin nandito ako. Ah, Yes. kala ko iniwan nyo na kami. Nandyan pa rin. Nalaglag ba yung ating kapatid? Possible kasi wala siya eh. Oh. Nalaglag nga ang ating kapatid. Mm-mm. Humina ang signal. Yes. So, ito rin minsan ay ang ating mga risk Hurdles. sa ating talakayan Oo. na hindi tayo Biro mo ha. oo, the whole Biro mo discussion. ha. Oo. Tama nga. Alam natin yun, narinig natin yun, sinabi ng Oo. ating kapatid. Tapos, wala nang nagpaalala sa kanya. So, nagkakasala tayo niyan. Kaya nga ay. So, kailangan din itong madiscuss natin sa ating kapatid pag sa Oo. sunod nating talakayan kapag available ang ating kapatid, ipaalala Sabihin natin may ito sa kasalanan siya, kaya lang hindi niya sinabi kung ano yon. Oo, di although naman kailangan. nagpaalala naman tayo sa kanya kasi sinabi niya yon na kanyang vow, pagkagaling yata natin sa norte na na okay pa ang lahat nun. Ang mga sitwasyon ay hindi pa komplikado. Kaya sinabi niya yon. So ngayon na nagkaroon ng mga komplikasyon na ang mga sitwasyon, hindi na natin ito na ipaalala sa kanya. Kaya din. So dapat natin itong maipaalala sa kanya. Hindi kasi natin na-foresee yung yung mangyayari sa kinabukasan na ang ang kanyang panata ay every new moon. Parang, sis, Oo. parang ulinig ko, parang may anak siya sa una. Ha? Parang may anak siya sa una. Ganon? Ha? Hindi ko narinig yung sis eh. Wait lang, naka-record tayo mga kapatid. Oo nga eh. Saka na yan natin. Sorry. Ano Oo. yan, Bul?
patawarin. Kiki. Nasaan na bang ating kapatid na salty? Hindi na nakapasok ang salty? Oo nga, hindi na nga siya nakapasok. Anyway, so itutuloy na lang natin. Dito na tayo sa kabanata, ah, ano tayo? Verse 7. Sino mang nagkasala laban sa mga kautusan ni Yahweh nang hindi sinasadya, ngunit hindi niya kayang maghandog ng tupa o kambing, maghahandog siya kay Yahweh ng 2 manok. Ayun, pinakamura na yon, 2 manok. Ang isa ay handog pangkasalanan at ang isa ay handog na susunugin. Okay. Isa para sa sin offering at yung isa naman ay para sa burnt offering. Dadalhin niya ito sa saserdote upang ihandog. Ang unang ibon na handog pangkasalanan ay gigilitan ng saserdote sa liig ngunit hindi puputulin ang ulo. O yun, malinaw ang instruction. Hindi Ang na pala dugo, yan kailangan balatan. Ay, balatan. oo, Tanggalan ng balahibo. pangkasalanan ito Gigilitan ng saserdote sa liig ngunit hindi puputulin ang ulo. Ang dugo ay patutuluin sa paanan ng altar at tatakpan ng lupa. Aalisin niya ang palong at balahibo. Tatanggalin naman pala. Tanggalin din pala. Oo. Alisin niya ang palong at balahibo ng ibon at ibabaon sa gawing kanluran ng altar kung nasaan ang mga abo. Ayun. Doon sa talagang pinaglalagyan ng mga abo at mga marumi. So doon din ilalagay yung mga marumi na tinanggal sa hayop. Hihiwain sa ilalim ng pakpak ang manok, ngunit hindi ito paghihiwalayin. So parang ano lang bibiyakin mo lang sa picture, 'di ba? Na hindi naghihiwalay yung katawan. Oo. Naulit ba yan? Susunugin ang ibon sa altar bilang handog pangkasalanan upang siya ay patawarin sa kanyang kasalanan. Gayun din ang gagawin ng saserdote para sa pangalawang manok. Ito ay iaalay bilang handog na susunugin ayon sa kautusan. Okay, verse 11. Kung hindi pa rin niya makayang maghandog ng 2 manok, magdadala na lamang siya ng kalahating salop ng piling harina. Hindi niya ito bubuhusan ng langis, ni hahaluan man ng insenso sapagkat ito ay handog pangkasalanan. O tandaan natin, ang grain offering para sa sin offering ay walang langis at walang insenso. Ayun. Dadalhin niya sa saserdote ang harina. Kukuha naman ito ng sandakot at susunugin sa altar bilang tanda na iyon ay handog kay Yahweh. Ito ay handog pangkasalanan. Ganito ang gagawin ng saserdote bilang pantubo sa alinmang pagkakasalang nabanggit. Tulad ng handog na pagkaing butil, ang matitira ay para sa saserdote. Okay. O, dito naman tayo sa handog na bayad sa pagkukulang. O ano to? Parang ano nga ba yung pagkukulang na sa ano nito? Guilt offering, sis. Oo, guilt offering din. Pero na kanina may guilt offering na tayo. Oo nga. O, nakabalik ka na, sis. Sa Buti English na lang kasi nandiyan ka na. yung Sige, oo, tuloy mo na na kapatid. na-drain yung budget first time. Oo, Ah, that is shortcoming siguro, yung Hindi, okay lang, pagkukulang. proceed kayo. Kasi hindi, shortcoming. 1% pa lang ako eh. Yeah, Mm, shortcomings kasi yung una, hindi sinasadya. oo, yung Ito, unang pagkukulang. sin ay hindi sinasadya. Guilt offering yon. Yung Oo. pangalawa, alam mo na kasalanan at Sin ginawa offering mo. yon. Oo, sin Oo. offering yon. Ito namang handog na bayad sa pagkukulang. Guilt offering. Oo, guilt offering pa rin. Shortcomings. Oo, shortcoming Kasi naman ito. sin Pagkukulang. offering kasi is dalawang eh. Oo, kasalanan naman lahat yan, di ba? Oo. Oo. Okay, verse 14. Sinabi rin ni Yahweh kay Moses,
Ang sinumang dahil sa kapabayaan ay nakapagdulot ng pinsala sa mga banal na bagay ni Yahweh. Magdadala sila kay Yahweh bilang kabayaran ng isang lalaking tupa mula sa kawan. Isa na walang kapintasan at may wastong halaga sa pilang ayon sa sukatan ng santuario. O hindi basta-basta pala ang ano niya, ang dadalhin na ano. Kailangan ang halaga niya ay ayon dun sa sukat ng santuario. Di pwedeng ano, bababa doon ng presyo. Saka lalaki, no? Oo, tsaka lalaki. Ito ay isang handog sa pagkukulang para sa kanilang kapabayaan. O, kapabayaan naman pala ito. Yan yung mga ano, mga banal ba na may nabasag ka o Oo. nawala. Yung mga Ah, gamit sa Kasi altar, mga gamit mga sa... libita to eh. Oo. So, ito ay mga kasalanan naman ng mga libita. Even yung Kapabayaan. shofar mo, pag personal na ano, alam mo 'di ba ang Oo. ano, yung shofar na ginagamit mo ano na wala o nabasa, basta ganun. Oo. Pagkukulang, kapabayaan. So, kapabayaan, ito. Okay, verse 16. Dapat nilang bayaran ang kanilang pagkukulang sa mga banal na bagay ni Hawa. Magdadagdag ng karagdagang multas ng ikalimang bahagi na 20% ng halaga nito. So, iba pala yung may offering na sila, may multa pa. At ibigay ito lahat sa saserdote. Ang saserdote ay gagawa ng pagtubos para sa makanila gamit ang tupa bilang handog sa pagkukulang at sila ay mapapatawad. May offering na, may multa pa. So, kailangan Yung talaga. paano kung nasira mo yung house of prayer, no? Ang laki nun. Oh, di ang laki nun. Oo, 20% ng halaga nun, ay babayaran mo. Tapos maghahandog ka pa. oo nga, ano. Oh, ang tindi naman nun. Kaya dapat maging maingat ang mga libita sa ano, kanilang tungkulin. Kasi tungkulin ito ng mga libita. Naalala ko yung ano, yung halaran sa Bicol na sinira nila. Yun kaya ay walang ano, walang restitution. Ano ba yung halaran na yon na consecrate? Na-consecrate, oo, na-consecrate at doon sila dati nag-ano naghahandog. Ngunit, Talaga? oo, yung sa ano, Pagkakasala. yung una sa Bicol. At saka mayroong ano yun eh, mayroong kaloob yun na napagawa, di ba? Kasi yung Oo, mga events, pinagtulungan ng kawan yun. at saka yung event, kung Oo, paanong si kailangang mag-ano, di ba? oo. Pero patay na ang mensahero nito nung nangyari yun. Mm. Na hindi, nung nasira, hindi na nila ipinagawa. At tuluyan na nilang sinira. Hindi naman namamatay ang alahayamin. Mm, Hindi nawawala. oo. So, dapat pala ay mayroon silang handog na ano to, sa pagkukulang. Kung magkakasama pa sila. No? Oo. So, if ever Naku, may namanata, pati yung hindi nagpaalala sa namanata, kasama pala sa pag-aalay. oo. Sila eh. Oo, Group. Oh, kasama pa rin. Oo. kasama tayo. Tapos lang. Naku. Di Kung, ba? kung applicable. Kaya nga, Oo. yun ang ating Kaya pag-uusapan ng mga oo, yun nga dapat applicable. ang ano, Mm. di-discuss natin. Applicable ba yun sa panahon natin ngayon? Hmm. No, sige, Okay. So, pag-usapan natin yun. 17. Yung mga Oo. panahon. Gayon din, ang sinumang dahil sa kamangmangan ay hindi sinasadyang nakagawa ng kasalanan na nagdulot ng pinsala sa mga banal na bagay ni Yahawa ay nagkasala at mananagot. Kamangmangan na yun ha. Magdadala sila ng isang lalaking tupa mula sa kawan, isa na walang kapintasan at may wastong halaga bilang handog sa pagkukulang. Sa ganitong paraan, gagawa ng pagtubos ang saserdote para sa kanilang nagawa at sila ay mapapatawad. So, dahil pala, Ang pati pala tanong, yung may kamangmangan saserdote pa ba? yun lang. Oo. Kung sa panahon natin, wala pa tayong identified na saserdote,
Oo. Um, Winasak nga, di ba? Oo, dahil winasak ng ang Siguro elder, saserdote. whatever. So, ang magsiserve sa atin ay kung sino ang pinakamatanda sa community natin. Mm. Naku, mukhang to. Pinakamatanda sa community, yun ang nakalagay Oo. sa instruction ni Yahawa. Oo. At Ayan, dapat karapat dapat, no? oo. Mhm. Kaya Sige. ingatan ang ating mga gawain. Mm. Aha. Yung kapag ka ikaw ay yung negligence mo at yung, eto nga, kamangmangan eh. Ano ba ang ibig sabihin nito? Eh, Kaya bakit may ka people bibigyan? are destroyed for lack of knowledge, Oo, ano? yun nga eh. Ignorance. Perish. Ignorance. Ignorance does Oo, not, Hindi ka mangmang kundi ignorance of kapanga. the law does not excuse anyone. oo, No Ignorante, excuse. kapangahan. oo. No excuse ang Ngayon, alam kamangmangan. na halos lahat naman tayo na ignorante rin. No? Oo. Eh, Pero, kaya nga. So, dito nga pag natin papasok ka sa makikita. covenant kasi, dapat alam mo at susunod Oo, pag ka, pumasok ka no? sa covenant, Pag-aral obligado ka. ka talaga na pag-aralan mo ang batas ni Yahawa. Oo. O, 'di ba? Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na hindi na namin kailangan ng Torah. Kaya Oo. napakahalaga na alamin mo kung ano ang mga Lalo na kung may instruction. halaran ka, no? At Oo, may lalo na may kapulungan kayo, halaran ka. dapat Mayroon kayong mga ginaganap na tama. paghahandog. At saka, Bawat oo, may bawat. pinamumunuan kayong mga tao. Yes, Yan. may pinamumunuan kayo na grupo. Napakahalaga na gabayan kayo ng Torah. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng ating mga kapatid na sapat na sa amin ang video, hindi na namin kailangan ng Torah. So, yun ang kanilang kamangmangan. Kailangan nilang mag sin offering kasi dahil sa kamangmangan. Di ba? Han- Grabe yan, ano? Oo. Kaya nga mas maano nga daw mas Handog na matindi. Oo, Oo. handog na para sa pagkukulang. Mas matindi ah, ang hinihingi sa mga nagtuturo. Yes, oo. Hindi naman ako nagtuturo, di ba? Nababasa lang ako. Hindi man tayo nagtuturo, ngunit inaalam natin kung ano ba talaga ang nakasulat dito sa aklat na ito. At saka Oo. Na pwede inilalatag nating natin. maibahagi sa ating mga tagapakinig na Tina-triangulate natin kung oo, ano yung tinatriangulate natin kung ito ba ay nararapat o ano ba ang mga other source. oo, Oo. mga instructions, yung mga detailed instructions na nagmula mismo sa ating alahayam. So, paano yung, So lahat nung, tayo Ang dito medyo ay lang kasi tricky dito, oo. kailangan i-discern mo ang corruption at hindi. Yun Oo. talaga. Kasi ang gagawin mo, i-ano mo sa ibang nasusulat. Kaya pala paulit-ulit, sabi nga naman Zero, paulit-ulit, kaya pala inuulit sa iba-ibang aklat. Oo. Kasi para mapakorap man yung isa, meron kang, Oo. i-verify mo sa ibang nasusulat, ibang Yes, oo. kasulatan. Kaya nga sa Na, sinabi niya, hindi ibinigay ang mensahe ay hindi lang ibinibigay sa isang tao, sa isang oo, propeta. Ang mensahe, magkakaparehong mensahe ay binibigay niya sa magkakaibang propeta para iba-ibang panahon. oo, na Oo, magkakaibang panahon para kumbaga, i-corrupt man yung isa, mayroon pang naiiwan na ganito ang oo, sinasabi. So, sabi niya nga, palaging itatriangulate nyo kung mayroong kasulatan na dalawa o tatlo na nagsasabi ng parehong sitwasyon, ay dapat mo itong paniwalaan. Ngunit kung yan ay iisa na lamang, wala ka ng iba na mababasa tungkol dyan, ay wag mo na magdalawang isip ka na kung tama ba yan. Ngayon, oo. kung halimbawa nalaman mo na hindi pala ito karapat-dapat, ito ay wala sa kautusan, susuriin mo naman ito kasama ng discernment mo, susuriin mo ito ayon sa salita ni Yahweh, 'di ba? Mm-mm. So,
kinakailangan talaga ang magkakasama ang karunungan. Ang wisdom, ang knowledge ay dapat magkasama yan para Oo. tayo ay magkaroon ng tamang pagdidesisyon o tamang paghusga. Ano bang tawag doon? Justice? Ano ba? Paghukom, yan. Oo, Paghukom. yun. Oo. Um, tamang, ano ba tawag? Ang term na yun? Judgment. Disposition. Judge, Judgment. Tamang judge. judgment. O, ganun. Oo. Tamang desisyon. Ganun na lang. Tamang Oo. desisyon. Oo. Ah, Practice na tayo sa Oo. 144,000. Tama yan. na Tamang magiging pagpapasya. kailangan, oo, tamang pagpapasya, tamang desisyon, okay, sa bawat kaso, bawat issue. Okay. So, siguro mga kapatid, hanggang dito muna natin tatapusin ang ating pagtatalakay sapagkat wala na tayong oras. Mhm. So, ipagpaliban na muna natin ang music sapagkat wala na tayong oras. Walang music, sayang. Naghihintay na yung pharmacist, yung farm. Oo. Isang music lang para sa ating mga makikinig. Masyadong mahaba na kapatid. Okay, sige. Be blessed mga kapatid. Okay, so be blessed Shalom. mga kapatid. Mamaya gabi pa Shalom. meron. Alayam. Mamaya ulit. Secret. Mamayang Secret. yes. I just Okay, give be you the Bye, blessed. time. Alayam. Okay, be blessed. Bye-bye.